nababanas na yung chef. Gusto ko pa mag-bike. Gusto ko na ng comfort zone. OG sin, new beginning. Inis na ako, tangin na. Unti-unti na naming nawawarak si Budol Body. Ayaw mo ba kami benta, ha? Nakapack you. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Budol Body. Welcome sa episode 7 ng Super Ultra Punks GCN series. Last episode na ikwento ko na yung bad news sa inyo. At yun nga ay na-delete yung files ng isang buong araw ng bike ride namin. Mula Matsumoto hanggang dito sa Chino. Ito yung files na hindi na mariretrieve. Kaya dyan nagtatapos ang episode na to. Tune in again next week. De joke lang. Syempre tuloy pa rin tayo. Marami pang nangyari kaya ikikwento pa rin namin sa inyo hanggang umabot tayo ng Tokyo. Kaya let's go, Ikimashou! Ito pala yung hostel namin dito sa bayan ng Chino. Para siyang lumang kahoy na bahay na maraming divisions at palapag. Si Chris ulit ang naghanap nito kaya pasalamatan natin siya. Pag mga gantong bakasyon pala, maaga akong gumigising para ako yung mauna sa banyo. Mahirap kasi mag-CR sa Japan lalo na pag taglamig. Minsan kailangan mong magsuot ng jacket kahit na tumatay ka kasi sobrang ginaw talaga. Hiwalay din pala yung mga toilet ng mga Hapon sa paliguan. Para nga naman kahit may naliligo, pwede ka pa rin gumamit ng banyo. Ito naman yung paliguan nila, malayo sa lugar kung saan ang toilet. Meron din pala silang binebenta na craft beer dito. Dito kami pinayagan mag-park ng mga bike namin. Typical din sa traditional na bahay ng mga Hapon yung meron parang porch na nakaharap sa maliit na garden. At ito naman yung genkan nila or entrance. Dito mo iiwan yung mga sapatos mo na panlabas. Bawal mo ipasok yung sapatos na panlabas paglampas ng area na to. Hindi sila gaya ng mga Amerikano na inaapak yung sapatos sa kama. At lastly, meron silang mga alagang pusa na nagkalat sa kung saan saan. Ay mamaya, uy, may pusa oh. Meow. Leet. Bait pala to eh. Leet, may bago na akong papalit sa'yo, Leet. Leet, may bago na akong pinalit sa'yo. Tingin na. Go on. Aray. May naririnig ako nagsasalita kanina. Parang may kausap. Ikaw ata yun, Marlon. Ako? Nagising din ako ng 3. Sabi ko pa naginipan. Pero may lumalapit na ibon sa akin. Naku, uwak. Tapos parang nasa mobile game ako, hindi ko siya mapatay. Ala, ano yun? Game of Thrones. Ikaw si Bran. May Ala. laro ka ba kagabi? Ha? Bran Stark. Hindi. Tapos parang may matanda na ganun din. Tapos nag-mutate yung mukha niya pa lumalapit sa akin, hindi ko siya mapatay. Yun yung Ala. puno, Bran. Tapos parang after na may mga taong sinasaksa ako sa mukha ng injection. Grabe. Tapos after na nag-wheelie ako. No? Ano, after nun, ano? Naihi ka? Nag-wheelie. Willie? Kaya salamat kay Tito Wo. Tito Wo, yung pass sa brakes mo umabot na ng Japan. Salamat, salamat. Sa mga gusto nito, bili kayo kay Tito Wo. Ito na, alis na nga kami. Ay, pasalubong niliit na laglag. Ano, ready na kayo? Oo. Off to kanin.
Bumigat. Ba't parang lalong bumigat yung bike? Saan sila nagpunta? Kaliwa ka? Okay, good morning. This is day 5 of our Japan bike tour. Pero bago kami umalis, hanap muna kami ng makakainan para hindi lalong sumakit yung mga singit namin. Let's go! Sabi ko nga sa last episode merong mga na-delete na clips, 'di ba? Part nung na-delete na mga clips na yon ay yung kumakain kami sa konbini ng dinner. Pero katapat nun ay merong isang supermarket na ang pangalan ay Delicia. Yung Delicia na hindi namin nakainan kagabi, ngayon namin susubukan. Tingin namin nagbebenta sila ng mas mura at mas maraming choices ng obento. Kaya yun ang goal namin ngayong umaga. Spatan yung na-miss out namin na supermarket na yun at baka makakain kami ng mas matitinong mga pagkain. May bike parking oh. Yun nga ba ibig sabihin nun? Okay. Pag everyday, no? Tama nga yung hinala namin, mas maraming pagkain dito at mas mukhang bagong luto pa at hindi hamak na mas mura. Ang hirap tuloy mamili kung anong kakainin namin para sa almusal. Okay, bite na to. Kung nagtataka kayo bakit wala akong biniling panulak, yun ay dahil meron akong unlimited supply ng tubig. Saan ko nakukuha? Saan pa ba kundi sa gripo ng bawat hostel na tinutuluyan namin? Maraming taga dito ang nagsasabi na pwede mo naman daw inumin yung tubig sa gripo nila, lalo na daw kung nasa probinsya ka. Malamig din naman yung tubig sa gripo kaya hindi mo din masabi kung may nakakadiri ba siyang lasa dahil para lang din akong umiinom ng piso-pisong ice tubig. Marami naman nagsasabi na safe naman ito inumin. At natapos naman namin tong trip na to nang hindi ako nagkakasakit. Kaya tip yan para sa mga maukunat. Magdala kayo ng tumbler at mag-igib na lang kayo ng tubig sa gripo pag nandito kayo sa Japan. Gilson, Chris, may mesa dun. Nakalak naman eh, okay lang yun. Meron din palang area na pwede kang kumain ng nakaupo dito sa Delicia. Meron silang microwave oven para pwede mong initin yung mga bento na nabili mo. Laki ng patong ni Ministop ay nung kumbini sa ano. Yung manigiri pa lang, 150. Dito, ano lang, 100. Ang problema lang namin dito, hindi namin alam kung saan itatapon yung mga basura namin gaya ng mga plastic trays ng bento box. Meron kasi silang tapunan sa labas ng recyclables pero lahat yun malinis na. Ito yung ilan sa mga nuances ng kultura ng mga Hapon na mahirap magets kung hindi mo to nakasanayan sa bansang pinanggalingan mo. Salamat! At syempre matapos nila kumain, kailangan muna nila saksakan ng kape ang mga dugo nila dahil walang mabubuo sa araw nila pag hindi sila nagkape. Buti na lang doon na-addict sa kape. Laki siguro ng gastos ko kung kailangan ko magkape every time. Dadaan na naman kami sa Peligrosong Tunnel. Ito naman ang kalaban. Sana maikli lang. Buti naman dito, malapad yung bike lane. Sobrang lapad, kasya dalawa. Itong dinadaanan namin walang bike lane. Kaya stay ka lang sa gilid. Pero maingat naman mag-drive yung mga Hapon kaya okay lang. Hindi ka nila pipinahan at bubusinahan. Passive-aggressive lang sila sa likod ng manibela. Mahirap daw kasi makakuha ng lisensya dito, sabi ng driver na naarkila namin ng pauwi. Dito nga, hindi kami binubusinahan kahit ano eh. Bihirap marinig yung kusina dito. Nasa ano din yun? Nasa tinuturo din yun. Hindi naman, pero ano lang. Kasi halos, disiplinado kasi halos lahat ng ano eh. Kung naman makapasaway, magbihirap. Busina dun. Huwag
nabubura na yung logo ng Toyota. Meron daw 4 stages sa pagkuha ng lisensya at dapat mo ipasa lahat nito. Pag nakadisgrasya ka, madali ka din daw matatanggalan ng lisensya kaya daw ganun na lang sila kaingat magmaneho. Buti na lang at palusong na lang kadalasan ng ruta namin from Chino pababa sa Yamanashi. Para na lang daw itong recovery ride, sabi ni Budol Buddy. Tagal na naming lumulusong. Sira na yung hub ko, insan. At nandito na din tayo sa mahabang kalsada. Pag-usapan na natin anong camera yung gamit namin sa bike tour na to. Ang gamit namin ay itong DJI Osmo Action 3 na may small rig cage at may hand strap galing kay O-Snap. Perfect to pang baragan. Wide enough siya para maipakita kung ano yung mga nadadaanan namin. Tingin ko perfect din to pang mga bike vlog or kahit sa anong travel vlogs dahil point and shoot lang siya at compact. Meron din akong baon na 3 batteries para sa camera na to para tumagal ng isang buong araw. Ang silbi naman nitong hand strap ay para pag alanganin na yung balance ko sa bike, pwede ko to bitawan anytime para kumapit sa handlebar. Solid to, mas mura siya compared sa leading na action cam pero same din naman ang quality. Siguraduhin nyo lang na nadadump ng maayos yung files nyo kasi kung hindi, sayang din lang yung effort nyo. Kuha na kayo Budol Body Shirt pare, 700 pesos lang. Saan makakarating 700 mo? Budol Body Shirt sir. Solid! Okay, jingle daw muna mga tao. Layo nun ah. Hardcore. Nag-banyo break muna kami dahil ang haba nung pinadyakan namin. Hindi ko na kaya yung init. Kailangan mo na magpalit anyo. Kaya pa kaya ito nung Beda seat post. Ganyan kabigat. Siguro mga 4 kilos. Tibay. Napatigil kami dito sa isang supermarket na nagbebenta ng mga gulay at prutas. Ayun din pala yung isa sa mga nakaka-elibs na bagay dito sa Japan. Ang lalaki ng prutas at gulay nila. Ito yung Fuji. Oh, yun. Yung dalawang flag na to yung tayo sa Fuji. Ano yung Chinese name mo? Malong? Malong, pero tanungin mo si Ting kung tama. Siya yung magaling eh. Ano yung meaning? Ma is mother. Pwede rin horse. Ma, tas long. Ikaw, ano Chinese name? Sishu. Ano yung meaning? Prosperity. Pero derived ba yun sa mga English names? Kay Marlo parang Akin derived. Sobrang derived. Kasi Kasi, bigay ng grandfather ko. Ikaw, anong Chinese name? Ochisin. Ano meaning? New beginning. professor nagbigay, hindi ta. Ikaw Marty, dahil wala ka pang Chinese. Sige, binyagan nyo ako. Today, bibigyan ka namin ng Chinese. Oh. Yung Chinese name mo, Nita Titi Hanta. I-send mo kay Ting, tanungin mo kung ano meaning. Ano ulitin mo? Nita Titi, Nita Titi, Water Titi Hanta. Parang 50-55. Nangyari lang sa akin yung sa Nueva Ecija. Saan? Basta parang may mahabang parang yung road. Parang ano? Kung nagtataka kayo bakit ang dami kong kuha ni Marlo sa episode na to, yun ay dahil magkasing pace na lang siguro kami sa araw na to. Ako yung laging nasa last. Ako yung pinakamabagal sa amin. Papunta na kami ng Hakushu! Kung saan man yun? Si Chris yung pinakamabilis sa hindi ko mapaliwanag na dahilan. Para sa akin malakas magbike tong si Budol Buddy. Malapit lang siya sa mga paahon na lugar dito sa Metro Manila kaya madaling mag-training para sa kanya. Pero yung araw na to, napapagod na ata siya both physically and mentally. Ha? Ikaw? Oo. Parang nagiging chore na yung pagbabike hindi na siya parang namamasyal.
Nakakamiss tuloy yung mga bike days na mapapagod ka pero sa dulo pwede ka maligo sa ilog para matanggal lahat ng init sa katawan mo. F5. Sarap! Sir, hot stone therapy. Hindi ko ibabag. Mukhang masaya. Gusto ko mag-swimming dito. Ang linaw ng tubig oh. Matapos namin lampasan lahat ng bundok, pwede na naming makita yung Mount Fuji sa ruta na dinadaanan namin. Ganun siya kalaki. Kita siya kahit malayo. Kita na ata yung Mount Fuji mula sa kalsadang to, kaya lang masyado makapal yung haze ngayon. Tsaka may ulap yung tuktok niya. Habang pumapasok kami sa bayan ng Fuefuki, mas kapansin-pansin na yung init. At para sa akin, yung init na yan, nakaka-demoralize yan sa pagbabike. Dahil nga tinatabla na kami ng pagod at naglalaro na sa utak namin yung pagkasawa sa pagbabike araw-araw. Naisip namin na baka kailangan na namin ng bail plan. Mainit na dito, hindi na namin kailangan mag-jacket, mga 22 degrees daw. Di nagtagal ay may nadaanan kaming tindahan. Hard Off yung pangalan niya. Dito ngayon kami sa Hard Off. Magtitingin kami ng Rinko bag. Sana meron. Bentahan siya ng mga second-hand items. Medyo para siyang upscaled na ukay-ukay. Trinay din namin tignan kung meron nga ba silang benta na Rinko bags dito. Sabi nung lalaki parang wala daw, pero check daw dito. Wala rin naman ako makita. Kaso wala daw silang mga ganito. Wala kaming nabili. Ang laking yabi niya na. Pang ice ng ulo. Panghigpit ng tornilyo ng mga siraul. Pabalik dito. Ha? Wala diba? Tara. Hindi na talaga tayo sa mga Oo. Invest na. Gusto ko pa mag-bike. Sabi niya kanina, sawa na raw siya mag-bike. Yung parang galit na ako sa lahat. So, mentally broken. so yung norm ko is galit, pero nilalabanan ko yung galit. Nainis na ako. Nahulog pa yung phone ko eh. Nakakainis eh. Ito lahat basa sa loob. Bakit? Naka-raincoat ako kanina eh. Tapos nung tinanggal ko lahat, basa na siya. Kasi naka-raincoat ako eh. Ito, marino ulit. Yung kasalanan ng marino ulit. Ano naman. Unti-unti na naming nawawarak si Budol Buddy. Bebenta na niya sa akin yung Kerubim niya. Naman tayo sa Toyota dealership, inisip ko kung pwede mag-card na lang ng minicar eh. Sobrang liit na kotse. Huwag ka magalit sa mga halaman! Napapagod na talaga kami at gusto na daw nila ng comfort zone. Kaya tumigil muna kami dito sa pamilyar na lugar na to para magmerienda. Kakain daw muna sila bago sila masiraan ng bayat. Gusto ko na ng comfort zone. Gusto ko na ng comfort zone. Yung comfort zone ko kayo. Ako ang iyong comfort zone. Kaya mo gawin to mag-isa? Hindi. Ako hindi. Si Chris daw kaya eh. Feels like home. Parehos lang ba sa Pilipinas? Lasang McDo sa Manila. Pareho lang. Sarap. Double cheeseburger. Baka magkano ka? 700 yen? Oh. What the fuck? Magkano yun? 300. Magkano ba sa Philippines? Wala. Hindi ko makain ng McDo. Harap ng french fries. Nang makapasok kami ng medyo bayan-bayan, desidido na talaga kami humanap ng Rinko bag dahil magagamit din daw namin to sa future. Kaya habang bukas pa ang mga tindahan, sinubukan naming dumaan sa bawat bike shops na tatama sa rutang sinusundan namin. Sana meron dito Rinko bag.
Wala pa ring Rinco bag dito. Feeling ko Montbell na talaga yun. Mission failed na naman kami sa paghahanap ng Rinco bag kaya sinukuan na lang namin to at tumuloy sa susunod naming hostel. Animan na ng ano to ha, Dubi Plantation. Isa pa pala sa ikinaganda ng may dalang bisikleta sa mga bakasyon ay pwede ka mag-check-in sa liblib na lugar. Okay din tong mga nakukuhang tirahan ni Chris mga liblib. Siguro para na rin para matahimik kami. Pagets na gusto ng tao ng tahimik na tulog. Tsaka medyo siya off the beaten path. Kadalasan ng nabubuk ng mga tao na walang bike ay yung mga malalapit sa train stations dahil nga convenient. Ito yung mga hotel or Airbnb na halos nakita na ng lahat ng tao. Pero dahil mahusay si Chris maghanap ng tutuluyan at may mga bisikleta kami, kakaiba yung mga nakukuha naming hostel sa trip na to. Medyo may glimpse kami ng buhay lokal dito sa Japan. And finally, for the first time, nakarating kami sa hostel namin na mataas pa ang sikat ng araw. Nandito na kami, ang ganda. Para siyang bahay sa mga dollhouse. Amazing. Oh, tas may malapit na Family Mart to. Actually, hindi nga siya hostel eh. Ano siya? Motel. Motel Hatagoya. Room 13. Dito na lang natin park. Sa ilalim ng hagdan, no? Ayan na, music nila. Anong oras na ba? Oras na daw para magpahinga mga tao. Uwian na. Bukas ulit. Same day, same time, same all day long. Sino magtatabi? Nakalan. At siyempre tabi kami ni Wifey. Wifey Marlo. Sino raw magtatabi? First time din namin makakuha ng western style room sa trip na to. Yung mga legit na merong kama at feeling mo, Amerikano ka. Grabe, solid yung solid yung pinto eh. Motel na motel. How lovely is your dwelling grace. Nagpahinga lang kami saglit at lumabas na para kumain. Pero may nadaanan kaming mall na merong Don Quixote. Andito kami ngayon sa Don Quixote. Naghahanap kami ng Rinco bag. Ano yung Don Quixote? Para siyang department store na nagbebenta ng samut-saring paninda. Dito ka madalas makakarinig ng mga nagtatagalog dahil dito madalas mamili ang mga Pinoy ng pampasalubong nila dahil may option sila na tax-free payment para sa mga foreigners na gaya namin. Kasya ba sa'yo? May mga sizes ba? Hibit. Trinay naming maghanap ng Rinco bag dito. Pero wala kaming nabili kundi eto na namang bike cover. Mas matibay nga lang. Ako biling ko na lang to as back. Fuck you. Ayaw mo ba kami bentahan? Yan yun na yung branding ng North Face. Kapag bato-bato pick daw kung saan kakain, dito o dun sa kabila. Game. Wait, so pag ako panalo dito, Oo. sige, ready, set, go. Bato, pick. Sino panalo? Ako panalo. Ba't ka nagpa-fail? Gusto ko dun sa haba. Eh dito na lang tayo. At para sa happy ending, gusto daw nilang kumain sa Conveyor Belt Sushi. Ano yung Conveyor Belt Sushi na yan? Sushi restaurant siya na merong umiikot na riles na ang laman ay plato ng mga sushi. Kukuha ka lang ng plato ng sushi na gusto mo at sisingilin ka depende sa dami at klase ng plato na nasa lamesa mo. Dito kami kumain sa Hama Sushi sa Fuefuki. Okay, si Marty mag-order. Paano ba ito? Hindi ako marunong nito. Sa mga hindi pa pala nakaka-experience ng gantong conveyor belt sushi gaya ko,
high-tech na pala sila ngayon. Meron na silang tablet na pipindutin mo lang anong order mo sa screen at malalagay na siya sa queue ng chef. Ini-spam na namin yung mga order, nababanas na yung chef. Sa amin tatlo muna. Uy, ba't tatlo lang? Hindi, may plus one ako na ina. Huwag kang mag-alala. Mura lang yung mga sushi nila dito. Ang lowest ay 100 yen. So nung time na nandun kami, mga nasa 36 pesos lang ang isang plato ng pinakamurang sushi nila. Dito namin tinodo lahat ng pagod namin sa araw na to. Uy, kunin mo, baka mapunta yan sa Ano nga ba ito? Ano ba yan? Uy, kaya yan. Hindi, sige, sa'yo na yan. At nagsaserve din sila dito ng hindi lang mga sushi pero pati mga drinks at desserts din gaya nito. Yeah! Pag-iisipan ko. Tikpan ko muna kung masarap. Pag hindi, sige. Okay lang. Yeah! Masarap din. Tikman mo. Uy! Galing! Yung straw nila may scooper. At dito pala sa Japan, kadalasan sa counter ka magbabayad ng bill mo. Hindi yung waiter ang lalapit sa table mo. Babayad na kami. At dyan nagtatapos ang episode na to. Sana hindi kayo nabitin at salamat sa panonood. Pero ipapakita ko muna kung ano yung na-cover na natin sa buong ride namin from Nagoya to Tokyo. Dito tayo sa Matsumoto natapos ng episode 6. At ito yung Matsumoto to Chino na corrupt na files. At dito tayo nag-start sa hostel namin sa Chino at bumaba tayo hanggang dito sa motel namin sa Fuefuki. Ito naman yung distansya na need naming i-cover para umabot pa ng Tokyo. Tune in again next week dahil meron tayong weekly episodes every Monday, 7 PM. Kung hindi pa kayo subscriber, simulan nyo na ngayon at i-click nyo yung notification bell para masabihan kayo pag may bago kaming uploads. Paki-like and share na din tong video na to para dumami pa yung followers natin. At kung meron kayong comments or suggestions, pwede nyo i-comment down below at susubukan naming sagutin lahat ng tanong nyo. Next episode, aabot na tayo ng Mount Fuji. What does this button do? Kapoy ka, ayo. I-train na lang kaya natin yung ano. Life's a beach, then you die.